Naisip mo na ba kung ang Kristiyanong denominasyon na kabilang ka ay talagang nagdadala sa iyo sa Diyos o lumayo ka ba dito? Ito ay isang katanungan na ang milyong mga taimtim na Kristiyano ay dapat gawin, ngunit kakaunti ang maglakas, loob na harapin. Ang katotohanan ay mayroong mga Kristiyanong denominasyon na bagaman ginagamit nila ang pangalan ni Hesukristo ay nagtuturo ng mga doktrina na maaaring mapanganib sa iyong walang hanggang kaligtasan. Oo, narinig mo na rin, may mga simbahan na nangangako ng mga pagpapala, kasaganaan at buhay na walang hanggan, ngunit talagang inililipat ang kanilang tapat mula sa totoong landas patungo sa Diyos. Ngayon ilalantad namin ang mga denominasyong Kristiyano na dapat mong iwasan ngayon kung talagang nais mong sundin si Hesukristo ayon sa Biblia. Hindi ito mga personal na opinyon o walang batayang pag-atake. Ang mga ito ay mga babala batay sa isang seryosong pagsusuri ng kanilang mga turo kumpara sa kung ano talaga ang sinabi ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay nasa isa sa mga denominasyon na ito o kung may alam kang isang tao, ang video na ito ay maaaring maging pinakamahalagang paghahayag na natanggap mo sa taong ito. Bago magpatuloy, nais kong sabihin mo sa akin sa mga komento. Mayroon ka bang karanasan sa alinman sa mga denominasyon na ito? Nadama mo na ba na ang isang bagay ay hindi tama sa mga turo ng iyong simbahan? Ang iyong patotoo ay makakatulong sa iba na dumadaan sa parehong sitwasyon. At kung ang nilalamang ito ay nagbubukas ng iyong mga mata sa mga katotohanan na kailangan mong makinig, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso sapagkat magpapatuloy kaming ilantad ang katotohanan sa Biblia ng walang kompromiso. Mahal kong kapatid, mayroong isang bagay na labis na aalala na nangyayari sa mundo ng Kristiyano ngayon na hindi natin maaaring balewalain ng mas mahabang panahon. Bilang isang taong lumakad sa landas na ito ng pananampalataya sa loob ng maraming taon, nasaksihan ko ang hindi mabilang na mga mananampalataya na inililihis ng mga turo na tunog na espiritual sa ibabaw, ngunit sa panimula ay hindi sumasang ayon sa kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia. Makikita mo kapag binalaan kami ni Jesus sa Mateo 7:15. Panatilihin tayo mula sa mga huwad na propeta na lumapit sa iyo na may mga damit na tupa, ngunit sa loob ng mga ito ay mga lobo ng raptor. Hindi ako nagsasalita ng metaphorically. Binibigyan tayo ng isang praktikal na babala para sa mga oras na katulad nito. Ang katotohanan ay maraming mga denominasyon ngayon ang lumayo mula sa katotohanan ng Biblia na talagang pinipigilan nila ang ugnayan ng mga tao sa Diyos sa halip na tulungan siyang umunlad. Ito ay isang nakabagbag, damdamin, talaga, dahil kilala ko ang taimtim na mananampalataya na tunay na nagmamahal kay Hesukristo ngunit nakulong sa mga sistem na unahin ang lahat maliban sa malinaw na itinuturo ng Biblia. Ano ang ginagawa nito na mas mapanganib na ang mga paglihis na ito ay madalas na nakabalot sa magagandang packaging na may mga pinuno ng charismatic, mga karanasan sa pagsamba sa emosyonal at mga pangako na sumasamo sa ating pinakamalalim na kagustuhan ng kasaganaan, kalusugan o espiritual na kahulugan. Ngunit ito ang natutunan ko sa maraming taon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay dapat na ating taas ang autoridad. Hindi ang ating damdamin, hindi tradisyon, at tiyak na hindi ang mapanghikayat na mga salita ng sinumang pinuno ng tao. Anuman ang taimtim na tila ito, ang hamon na kinakaharap natin ngayon ay maraming mga mananampalataya ang hindi kailanman itinuro kung paano maayos na makilala ang katotohanan ng pagkakamali gamit ang mga prinsipyo sa Biblia. Nakondisyon sila upang tanggapin ang anumang bagay na itinuturo ng kanilang denominasyon nang walang pagtatanong. Halos parang tatanungin ang doktrina sa labas ng isang tanda ng mahina na pananampalataya. Ngunit iyon mismo ang kabaligtaran ng itinuturo ng mga banal na kasulatan. Ang berano sa mga gawa 70:11 ay partikular na pinuri dahil natanggap nila ang sahig na may anumang kahilingan, sinusuri ang mga banal na kasulatan araw-araw upang makita kung ang mga bagay na ito ay ganyan. Kung titingnan natin ang mga denominasyon na pinag-uusapan natin, makikita natin na ang bawat isa ay kumuha ng mga konsepto sa Biblia at sapat na ang pag-ikot upang mapalayo ang mga tao mula sa simple at makapangyarihang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang ilan ay nakatuon ng labis sa material na kasaganaan na nakakalimutan ang mga salita ni Jesus sa Mateo 6:21.
Sa hindi pag-iipon ng Diyos, nahanap natin ang isa sa mga malinaw na halimbawa ng kung paano ang ebanghelyo ng kalusugan ay maaring mag-alis ng tunay na mensahe ni Hesukristo iniharap bilang mga kinakailangan upang makatanggap ng mga pagpapala, hindi bilang kusang pagpapahayag ng pasasalamat at pag-ibig. Ang mga mahirap na sitwasyon sa ekonomiya ay pinipilit na magbigay ng higit sa kanilang makakaya. Naghihintay para ibalik sila ng Diyos. Nagawa na ito, itinuro na magbigay bilang isang paraan upang manipulahin ang Diyos na gawin ang nais nating pag-asa sa institusyon at mga ritual nito sa halip na magsulong ng isang personal at direktang relasyon kay Hesukristo. Malinaw na itinuturo ng Biblia sa Efeso 2:8 na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa iyo sapagkat ito ay regalo ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa kaya't walang sinumang luwalhati. Gayunpaman, ang EURD ay lumikha ng isang sistema kung saan ang mga tiyak na gawa, nagbibigay ng pera gamit ang mga inilaan na bagay na lumahok sa mga partikular na ritual ay ipinakita kung kinakailangan upang matanggap ang mga pagpapala ng Diyos. Ang koleksyon tactics na ginamit ng denominasyon na ito ay madalas na nagsasama ng mga apela sa pagkakasala at psikolohikal na presyon na sumasalungat sa diwa ng kabutihang loob na itinataguyod ng Biblia. Nasaksihan ko ang mga serbisyo kung saan sinabihan ang mga tao na kung hindi sila nagbibigay ng isang tiyak na halaga, nagpapakita sila ng kakulangan ng pananampalataya o kahit na paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay espiritual na pagmamanipula sa pinakamalawak na anyo nito. Sa 1 Timoteo 6:10, binabalaan tayo ni Pablo na ang pag-ibig ng pera ay ang ugat ng lahat ng kasamaan at nakikita natin ang prinsipyong ito na nilabag kapag ang pera ay naging pangunahing pokus ng ministeryo. Ang tunay na kaunlaran ng Biblia ay hindi sinusukat lamang sa mga material na termino, ngunit sa espiritual na yaman na nagmumula sa pagkilala kay Kristo at paglalakad sa pagsunod sa kanyang salita. Kapag ipinangako ng isang simbahan ang material na kasaganaan kapalit ng mga donasyon, nagbebenta ito ng isang pangit na bersyon ng ebanghelyo na maaaring humantong sa mga tao mula sa totoong mapagkukunan ng pagpapala. Isang tunay na kaugnayan kay Hesukristo. Ang aking mahal na kapatid na may pananampalataya, kapag sinusuri natin ang mga turo ng simbahan ni Hesukristo noong mga huling araw, na karaniwang kilala bilang mga Mormons, nakakahanap tayo ng mga doktrina na naiiba sa panimula mula sa mga gitnang katotohanan sa Biblia ng makasaysayang Kristyanismo. Ang isa sa mga pinaka-problemang turo ay ang kanyang konsepto na ang Diyos ay isang tao na umusbong upang maging banal at na ang tapat ay maaaring maabot ang kanilang sarili. Ang doktrinang ito ay direktang sumasalungat sa mga banal na kasulatan na malinaw na nagtuturo sa walang hanggan at hindi mababago na kalikasan ng Diyos. Sa Malaki 3:6, idineklara ng Diyos, sapagkat hindi nagbabago si Jehova, at sa Isaias 43:10 ay pinatunayan niya, bago ako ay hindi nabuo ng Diyos at hindi rin ito susunod sa akin. Ang ideya na ang Diyos ay umusbong mula sa isang estado ng tao hanggang sa isang banal, o na ang mga tao ay maaaring maging mga Diyos, ay isang pangunahing pagbaluktot ng kalikasan ng Diyos tulad ng isiniwalat sa Biblia. Ang pagtuturo na ito ay hindi lamang nagpapaliit sa pagiging totoo ng Diyos, ngunit pinapakain din ang pagmamalaki ng tao sa pamamagitan ng pagmumungkahi na makakamit natin ang banal na katayuan sa pamamagitan ng ating sariling mga pagsisikap at ritual. Ang doktrinang Mormon tungkol sa likas na katangian ni Hesukristo ay pantay na nag-aalala, partikular na ang pagtuturo na sina Jesus at Lucifer ay mga kapatid na espiritual. Ang paniniwalang ito ay ganap na nagpapabagabag sa pagkakapareho at kataas-tasang kapangyarihan ni Kristo tulad ng ipinakita sa mga banal na kasulatan. Sa Colosas 1:16 inilarawan ni Pablo si Jesus bilang ang panganay ng lahat ng nilikha. Dahil sa kanya ang lahat ng mga bagay ay nilikha, ang mga nasa langit at sa mga nasa mundo, nakikita at hindi nakikita. Malinaw na itinatag nito na si Jesus ang tagalikha ng lahat ng mga bagay, kasama na si Lucifer, hindi ang kanyang espiritual na kapatid. Ang doktrinang Mormon ay binabawasan si Jesus sa simpleng nilikha na nilikha,
kahit na pinataas, sa halip na kilalanin siya bilang walang hanggang Diyos na nagkatawang tao. Ang pagbaluktot na ito ay may malalim na implikasyon para sa kaligtasan, sapagkat kung si Jesus ay hindi tunay na Diyos, kung gayon ang kanyang sakripisyo sa krus ay walang-walang katapusang kapangyarihan na kinakailangan upang magbayad para sa mga kasalanan ng lahat ng sangkatauhan. Ang Juan 1:1 ay hindi patas. Sa simula ito ay ang pandiwa, at ang pandiwa ay kasama ng Diyos, at ang pandiwa ay Diyos. Ang awtoridad ng mga banal na kasulatan ay isa pang punto kung saan ang Mormonismo ay makabuluhang nalilihis mula sa Kristyanismo ng Biblia. Habang ang mga makasaysayang Kristiyano ay nagtaltalan na ang Biblia ay ang salita ng kumpleto at sapat na Diyos, ang mga Mormons ay nagtataas ng aklat ng Mormon, doktrina at kasunduan, at ang perlas ng mahusay na presyo sa parehong antas o kahit na sa itaas ng Biblia. Ito ay direktang lumalabag sa babala ng Apocalypse 22:18-19 sa hindi pagdaragdag o pag-alis mula sa mga salita ng hula. Bilang karagdagan, marami sa mga turo sa mga karagdagang libro na direktang sumasalungat sa mga turo sa Biblia. Halimbawa, ang aklat ni Mormon ay nagtuturo na ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ng biyaya. Pagkatapos ng lahat ng magagawa natin, Surnified 25:23, habang ang Biblia ay malinaw na nagtuturo sa Efeso 2:8-9 na ang kaligtasan ay ganap na sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ang pagkakaiba na ito ay hindi mas mababa. Mahalagang maunawaan kung paano nakikipagkasundo ang isang tao sa Diyos. Ang Mormon Road patungo sa kaligtasan ay may kasamang mga ritual sa templo, mga espesyal na kasunduan at isang komplikadong sistema ng mga gawa na ipinakita kung kinakailangan para sa kadakilaan. Lumilikha ito ng isang sistema ng kaligtasan para sa mga gawa na direktang sumasalungat sa mensahe ng Ebanghelyo. Sa Galatia 2:16, malinaw si Pablo. Alam na ang tao ay hindi nabibigyang katwiran sa mga gawa ng batas, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya ni Hesukristo. Ang mga ritual ng templo ng Mormon, kabilang ang mga binyag ng mga seremonya ng patay at siling, ay walang batayan sa Biblia at talagang ililipat ang pansin ng simpleng mensahe ng Ebanghelyo. Ang kaligtasan na iyon ay darating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at ang kanyang gigawain na natapos sa krus. Kapag nagdaragdag tayo ng mga kinakailangan ng tao sa kumpletong gawain ni Kristo, tahasang tinatanggihan natin ang sapat na sakripisyo. Ang kagandahan ng Biblia na Ebanghelyo ay ang pagiging simple nito. Maniwala ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka. Gawa 16:31. Ang anumang sistema na komplikado ang simpleng mensahe na ito ay ang pagdaragdag ng mga singil na hindi kailanman nagkukunwari ni Kristo. Mahal na kapatid, kapag sinusuri natin ang mga turo ng mga saksi ni Jehovah, nakita natin ang isa sa mga pinaka-sistematikong pagbaluktot ng pangunahing doktrinang Kristiyano na umiiral ngayon. Ang kanyang pagtanggi sa buong Diyos ni Hesukristo ay marahil ang pinakaseryoso sa lahat ng kanyang mga paglihis sa doktrina. Itinuturo nila na si Jesus ang Archangel Michael, isang nilikha na, sa halip na walang hanggang pagpasok sa Diyos. Ang pagtuturo na ito ay umaatake sa mismong puso ng Kristyanismo at direktang sumasalungat sa maraming mga sipi ng Biblia na malinaw na nagpapatunay sa pagka-Diyos ni Kristo. Sa Juan 20:28, tinalakay ni Tomas si Jesus bilang aking Panginoon at aking Diyos, at hindi ito itinama ni Jesus. Sa Filipos 2:6, inilarawan ni Pablo si Jesus dahil mayroong sa anyo ng Diyos at hindi isinasaalang ang pagiging pantay sa Diyos bilang isang bagay na kumapit. Itinala ng Hebreo 1:8 ang ama na tinutugunan ng anak bilang Diyos na nagsasabing, marami sa anak ang nagsabi, ang iyong trono, O Diyos, para sa siglo ng siglo. Ang mga talatang ito, kasama ang marami pang iba, ay hindi patas na itinatag na si Jesus ay tunay na Diyos, hindi isang subordinate na nilikha. Ang pagtanggi sa pangunahing katotohanan na ito ay nagpapabagabag sa buong batayan ng kaligtasan ng Kristiyano. Ang kanyang pagtanggi sa doktrina ng Trinidad ay pantay na may problema at malapit na nauugnay sa kanyang pagtanggi sa
Diyos ni Kristo. Ang mga saksi ni Jehovah ay nakikita ang banal na espiritu bilang isang aktibong puwersa ng Diyos sa halip na ibang banal na tao. Gayunpaman, malinaw na ipinakita ng mga banal na kasulatan ang banal na espiritu bilang isang tao na maaaring malungkot, Efeso 4:30, na nakikipag-ugnay sa atin, Roma 8:26, at nagsasalita, Gawa 13:2. Sa Mateo 28:19, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na magbinyag sa pangalan ng Ama at ang Anak at ng banal na espiritu na inilalagay ang tatlo sa pagkakapantay-pantay. Bagaman ang salitang Trinidad ay hindi lilitaw sa Biblia, ang konsepto ay malinaw na naroroon sa mga banal na kasulatan. Ang pagtanggi sa doktrinang ito ay hindi lamang isang mas mababang pagkakaiba sa teolohiko. Ito ay panimula nakakaapekto kung paano natin naiintindihan ang likas na katangian ng Diyos at ang kanyang gawain ng kaligtasan. Kapag binabawasan natin si Jesus sa isang nilikha na pagkatao at ang banal na espiritu sa isang lakas lamang, binabago natin ang pag-unawa sa Biblia kung sino ang Diyos at kung paano siya gumagana sa ating buhay. Ang kontrol sa doktrina na isinagawa ng Torre de Villa Society ay isa pang malalim na nababahala na aspeto ng samahang ito. Ang mga saksi ni Jehovah ay walang kalayaan na bigyang kahulugan ang Biblia sa kanilang sarili. Dapat nilang tanggapin ang mga interpretasyon na ibinigay ng kanilang pamunuan ng organisasyon. Ito ay direktang lumalabag sa prinsipyo ng Biblia ng pagkasaserdote ng lahat ng mga naniniwala at karapatan ng bawat Kristiyano upang pag-aralan ang mga banal na kasulatan sa ilalim ng gabay ng banal na espiritu. Noong San Juan 2:20 nabasa namin, ngunit ang pagpapahid na natanggap mo mula sa Kanya ay nananatili sa iyo at hindi mo na kailangan para sa sino mang magturo sa iyo. Tulad ng itinuturo sa iyo ng pagpapahid sa iyo ang lahat ng mga bagay, ang Kanyang pagsasalin ng Biblia, ang pagsasalin ng bagong daigdig, ay naglalaman ng mga sinasadyang pagbabago na idinisenyo upang suportahan ang kanilang natatanging mga doktrina. Halimbawa, sa Juan 1:1, isinalin nila ang at ang pandiwa ay isang Diyos sa halip na at ang pandiwa ay Diyos. Ang pagpasok ng walang katiyakan na artikulo na na hindi umiiral sa orihinal na teksto ng Greek. Ang mga manipulasyong ito ng teksto sa Biblia ay labis na seryoso at kumakatawan sa isang paglabag sa integridad ng salita ng Diyos. Ang paghihiwalay ng lipunan na isinulong ng mga saksi ni Jehovah ay pantay na may problema at salungat sa diwa ng Ebanghelyo. Hinihikayat ang mga miyembro na magkahiwalay mula sa mundo, kung ano sa pagsasanay ay nangangahulugang pag-iwas sa mga makabuluhang ugnayan sa mga hindi pagsubok, kabilang ang mga kamag-anak na umalis sa samahan. Ang kasanayan sa ostracism na ito ay lalo na nagwawasak para sa mga nagtatanong sa mga turo ng samahan o magpasya na iwanan ito. Nanalangin si Jesus sa Juan 7:15. Hindi ko hinihiling sa iyo na tanggalin ang mundo, ngunit pinipigilan mo sila mula sa kasamaan. Hindi niya itinuro ang paghihiwalay ng mundo, ngunit ang pangako sa kanya habang pinapanatili natin ang ating espiritual na kadalisayan. Bilang karagdagan, ang pagsasagawa ng ostracism ay direktang sumasalungat sa mga turo ni Jesus tungkol sa pag-ibig at kapatawaran. Sa Lucas 15, sinabi ni Jesus sa talinghaga ng alibughang anak, kung saan ang ama ay tumatakbo upang yakapin ang kanyang anak na bumalik, ay hindi tinanggihan siya o tinatrato siya bilang patay. Ang kontrol na ang samahang ito ay nagsasanay sa pamilya at panlipunang relasyon ng mga miyembro nito ay isang anyo ng espiritual na pagmamanipula na sumasalungat sa pag-ibig at biyaya na nagpapakilala sa totoong Kristyanismo. Ang aking mahal na kapatid kay Kristo, kapag napansin natin ang kababalaghan ng simbahan ng Hillsong, nakakahanap tayo ng isang manghang halimbawa kung paano maimpluwensyahan ang modernong Kristyanismo sa pamamagitan ng kontemporaryong kultura kaysa sa walang hanggang katotohanan na Biblia. Ang kanyang estilo ng kulto na nailalarawan sa pamamagitan ng masalimuot na mga paggawa na karibal ng mga sekular na konsyerto ay nagdudulot ng mga malubhang katanungan tungkol sa mga prioridad sa pagsamba sa Kristiyano. Habang ang musika at pagkamalikhain ay tiyak na may kanilang lugar sa pagsamba, pagkatapos ng lahat, ang mga awit ay puno ng pagtawag upang sambahin ang Diyos na may mga instrumento at kanta, mayroong isang mahusay na linya sa pagitan ng paggamit
ng mga elementong ito upang luwalhatiin ang Diyos at gawing pangunahing focus ng karanasan ng pagsamba. Sa Juan 4:20 pero, itinuro ni Jesus na ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan ay kinakailangan na sumamba. Ang tunay na pagsamba ay dapat na nakatuon sa katotohanan ng kung sino ang Diyos at dapat na umusbong mula sa isang puso na binago ng Kanyang biyaya, hindi lamang isang emosyonal na tugon sa isang mahusay na produksyon. Kapag ang palabas ay naging pangunahing kapaligiran upang makabuo ng isang espiritual na tugon, pinapatakbo natin ang panganib na malito ang emosyon na may totoong pagbabagong anyo. Ang likas na katangian ng mga sermon sa maraming mga simbahan ng estilo ng Hillsong ay may kaugaliang mga mensahe ng pagganyak na, bagaman maaari silang maging inspirasyon, madalas na kulang sa lalim ng Biblia na kinakailangan para sa tunay na espiritual na paglaki. Napansin ko ang isang nakakabahalang takbo patungo sa paglambot ng mahirap, ngunit mahahalagang isyu tulad ng kasalanan, pagsisisi, at ang pangangailangan para sa pagpapakabanal. Inutusan ni Pablo si Timoteo sa 1 Timoteo 4:12. Ahulaan ang salita na iginigiit sa oras at wala sa oras, redarguye, pagsaway, hinihimok ng buong pasensya at doktrina. Kasama dito ang parehong nakakaaliw at mapaghamong mga aspeto ng Ebanghelyo. Kung may iwasan natin ang pag-uusap tungkol sa kasalanan at ang pangangailangan para sa pagsisisi, nagtatanghal tayo ng isang hindi kumpletong Ebanghelyo na maaring mag-iwan sa mga taong may maling seguridad. Ang totoong espiritual na pagbabagong anyo ay nangangailangan na matapat nating harapin ang ating makasalanang kalagayan at ang ating desperadong pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Ang isang ebanghelyo na nagsasalita lamang ng mga pagpapala at layunin ng hindi tinutugunan ang katotohanan ng kasalanan ay tulad ng isang doktor na nagbibigay lamang ng mabuting balita, ngunit hindi kailanman nasuri ang sakit na nangangailangan ng paggamot. Ang mga alalahanin tungkol sa pamumuno at kultura ng organisasyon sa loob ng Hillsong ay maayos na dokumentado, kasama na ang ilang mga iskandalo na naging ilaw sa mga nakaraang taon. Ang mga problemang ito ay hindi lamang mga isyu sa relasyon sa publiko. Sinasalamin nila ang mas malalim na mga isyu tungkol sa pananagutan at integridad sa pamumuno ng Kristiyano. Sa 1 Timoteo 3:2-7, itinatag ni Pablo ang malinaw na mga pamantayan para sa mga pinuno ng simbahan. Kasama na dapat silang hindi maintindihan at magkaroon ng mabuting patotoo ng mga nasa labas. Kapag ang isang simbahan o denominasyon ay bubuo ng isang kultura na inuuna ang imahe at paglaki sa itaas ng integridad sa Biblia, ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan maaaring umunlad ang mga malubhang problema sa pamumuno. Ang transparency at pananagutan ay hindi opsyonal sa pamumuno ng Kristiyano. Ang mga ito ay mga kinakailangan sa Biblia. Kapag ang mga pinuno ay inilalagay sa itaas ng pagsisiyasat, o kapag pinoprotektahan ng samahan ang imahe nito kaysa sa katotohanan, ang sagradong tiwala na ibinigay bilang mga pastor ng kawan ng Diyos ay nilabag. Ang pangkalahatang impluensya ng modelo ng Hillsong ay nagtataas ng mga mahahalagang katanungan tungkol sa direksyon ng kontemporaryong Kristyanismo. Ang kanyang estilo ng pagsamba at diskarte sa ministro ay malawak na ginagaya sa buong mundo na nangangahulugang ang kanilang mga lakas at kahinaan ay dumarami ng malaki. Habang may mga positibong elemento sa diin nito sa pagkamalikhain at kaugnayan sa kultura, mayroong isang panganib na ang mga aesthetics ay nagiging mas mahalaga kaysa sa sangkap na Biblia. Sa mga taga-Korinto 2:4-5, sumulat si Pablo, "At ang aking salita o ang aking pangangaral ay may mapanghikayat na mga salita ng karunungan ng tao, ngunit sa pagpapakita ng espiritu at kapangyarihan, upang ang iyong pananampalataya ay hindi itinatag sa karunungan ng mga tao, ngunit sa kapangyarihanan ng Diyos." Ang tunay na kapangyarihan ng pagbabagong anyo ay hindi nagmula sa masalimuot na mga paggawa o sopistikadong mga diskarte sa pagtatanghal, ngunit mula sa likas na kapangyarihan ng salita ng Diyos na matapat na ipinahayag. Kapag ang isang simbahan ay mas kilala sa musika at estilo nito kaysa sa dahil sa pagiging matapat sa Biblia, at ang pagbabagong epekto nito sa mga buhay, isang bagay na pangunahing nawala sa proseso. Mahal na kapatid, kapag sinusuri natin ang
mga turo ng Christian Science, nakita namin ang isa sa mga radikal na pagbaluktot ng biblikal na Kristyanismo na umiiral. Ang kanyang pangunahing konsepto na ang Diyos ay purong isip at ang bagay na iyon, sakit, pagdurusa at kahit na kamatayan ay simpleng mga ilusyon ng hindi tamang pag-iisip na direktang sumasalungat sa karanasan ng tao at ang malinaw na mga turo ng mga banal na kasulatan. Ang pilosopiya na ito na binuo ni Mary Baker Eddy ay mahalagang itinanggi ang katotohanan ng pisikal na mundo habang nararanasan natin ito at binabawasan ang lahat ng mga problema ng tao sa mga pagkakamali ng pang-unawa sa kaisipan. Gayunpaman, malinaw na ipinakita ng Biblia ang Diyos bilang tagalikha ng isang tunay at mabuting material na mundo. Sa Genesis 1:31, nabasa natin na nakita ng Diyos ang lahat ng nagawa niya at narito, mabuti ito sa mahusay na paraan. Si Jesus mismo bilang Diyos na nagkatawang tao ay nagpatunay sa katotohanan ng material na mundo kapag kumukuha ng isang pisikal na katawan, kumakain ng mga tunay na pagkain at nakakaranas ng tunay na pisikal na pagdurusa sa krus. Kung ang pagdurusa at kamatayan ay simpleng mga ilusyon, kung gayon ang pagpapako sa krus. Ang kaliwanagan, ang turo na ito ay maaaring humantong sa mga trahedya na kahihinatnan para sa mga nangangailangan ng kagyat na medikal na atensyon. 23, pinapayuhan ni Pablo si Timoteo. Hindi ka na uminom ng tubig, ngunit gumamit ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at ang iyong madalas na sakit. Ipinapakita nito na kahit na ang mga pinuno ng apostol ay kinikilala ang katotohanan ng mga kondisyong medikal at ang pagiging lehitimo ng paggamit ng mga pisikal na remedyo. Puso ng Kristiyanong Ebanghelyo. Kung ang kasalanan ay simpleng ilusyon, sa pag-iisip kung gayon ang pagkamatay ni Kristo sa krus ay hindi kinakailangan at walang kahulugan. Tama sa halip na kung paano ang banal na manunubos ay kumakatawan sa isang pangunahing pagbaluktot ng kanyang pagkakakilanlan at misyon. Hindi lamang itinuro sa atin ni Jesus kung paano minamahal ng Diyos ang mundo, na nagbigay ng kanyang nag-iisang anak na lalaki, upang ang lahat na naniniwala sa kanya ay hindi nawala, ngunit may buhay na walang hanggan. Ito ay nagsasalita ng isang tunay na transaksyon, ang Diyos na nagbibigay sa kanyang anak para sa ating kaligtasan, hindi sa isang kaisipan o pilosopiko na pagsasaayos. Ang heartbreak ng mga denominasyon na sinusuri natin ay marami sa mga taong kasangkot sa kanila ay tunay na taos, puso sa kanilang paghahanap para sa Diyos. Gayunpaman, ang katapatan lamang ay hindi sapat upang matiyak na nasa tamang landas tayo sa Diyos. Sa Kawikaan 14:12, pinabalaan tayo ni Solomon. May isang paraan na tila tama ang tao, ngunit ang kanyang pagtatapos ay isang paraan ng kamatayan. Ang matalinong katotohanan na ito ay nagpapaalala sa atin na posible na maging taimtim na mali, at na ang ating mabuting hangarin ay hindi mapapalitan ang pangangailangan na ihanay ang ating mga paniniwala sa layunin na katotohanan ng salita ng Diyos. Kilala ko ang mga tao sa bawat isa sa mga denominasyon na ito na nagmamahal sa Diyos ng buong puso, ngunit na dinala ng mga landas na, sa kabila ng kanilang katapatan, ilipat sila sa katotohanan sa Biblia. Hindi ito isang pagpuna sa pagkatao nito o mga motibo nito. Ito ay isang pagkilala na ang lahat sa atin ay mahina laban sa panlilinlang kapag wala tayong salita ng Diyos bilang ating pangwakas at ganap na awtoridad. Ang matinding espiritual na emosyon ay maaaring partikular na nakaliligaw sapagkat madalas itong nararamdaman ng tunay at makapangyarihan. Maraming mga tao ang nagkaroon ng malalim na emosyonal na karanasan sa mga konteksto kung saan itinuro ang mga maling doktrina at pagkatapos ay bigyang kahulugan ang mga emosyong ito bilang kumpirmasyon na sila ay nasa tamang lugar sa espiritual. Ngunit dapat nating tandaan na si Satanas mismo ay maaaring magkaila sa kanyang sarili bilang isang anghel ng ilaw, tung mga taga-Korinto 11:14, at ang mga emosyonal na karanasan ay maaaring manipulahin o kahit napupuntahan. Sa Jeremias 17:9 binalaan tayo na, mapanlinlang ang puso higit sa lahat ng mga bagay at baluktot, sino ang makakaalam nito? Nangangahulugan ito na hindi natin mapagkakatiwalaan ang ating damdamin o emosyon bilang pangwakas na awtoridad upang matukoy ang espiritual na katotohanan. Ang mga emosyon ay isang regalo mula sa Diyos at maaaring maging isang lehitimong bahagi ng ating karanasan sa pagsamba, ngunit dapat silang batay sa katotohanan sa Biblia,
hindi maging pundasyon ng ating pananampalataya. Kapag pinapayagan namin ang mga emosyon na gabayan ng aming teolohiya, sa halip na ang teolohiya ng Biblia ay nag-uulat sa aming mga damdamin, binubuksan namin sa lahat ng uri ng mga panlilinlang sa espiritu. Ang problema ay pinalubha kapag ang mga pinuno ng relihiyon ay sadyang sinasamantala ang katapatan at damdamin ng kanilang mga tagasunod upang maitaguyod ang mga agenda na hindi nakahanay sa salita ng Diyos. Nakita ko kung paano ang ilang mga pinuno ay gumagamit ng sopistikadong mga diskarte sa pagmamanipula ng emosyonal upang lumikha ng mga karanasan na nakakaramdam ng espiritual ngunit aktwal na idinisenyo upang makabuo ng katapatan sa samahan o upang kunin ang mga mapagkukunan sa pananalapi. Ito ay partikular na hindi mapaniniwalaan sapagkat sinasamantala nito ang pinakasagrado sa mga tao, ang iyong pagnanais na kumonekta sa Diyos para sa mga layunin na panimula na makasarili. Sa Mateo 7:15, binalaan tayo ni Jesus tungkol sa mga huwad na propeta na lumapit sa iyo na may mga damit na tupa. Ngunit sa loob ng mga ito ay mga lobo ng raptor. Ang mga lobo na ito ay hindi palaging nakakahamak. Kadalasan sila ay charismatic, mapanghikayat at tila espiritual. Maaari silang makabuo ng mga makapangyarihang emosyonal na karanasan at maaring maging tunay na nag-aalala tungkol sa espiritual na kagalingan ng kanilang mga tagasunod. Ngunit ang mga pamantayan para sa pagsusuri sa kanila ay hindi kung gaano katapatan ang mga ito o kung gaano kalakas ang mga karanasan na nagpapadali, ngunit kung paano matapat na nagtuturo at mamuhay alinsunod sa salita ng Diyos. Ang tunay na espiritual na pagbabagong anyo ay higit pa sa pansamantalang mga karanasan sa emosyonal. Ito ay nagsasangkot ng isang pangunahing pagbabago sa ating pag-unawa sa Diyos, ng ating sarili, at ang ating layunin sa buhay. Sa Roma 2:2 itinuro sa amin ni Pablo, huwag sumunod sa siglo na ito, ngunit ibahin ang anyo ng iyong sarili sa pamamagitan ng pag-renew ng iyong pag-unawa upang masuri mo kung ano ang mabuting kalooban ng Diyos, kaaya-aya at perpekto. Tandaan na ang pagbabagong anyo ay dumarating sa pamamagitan ng pag-renew ng ating pag-unawa, hindi lamang sa pamamagitan ng mga emosyonal na karanasan. Nangangailangan ito ng malubhang at pareho na pag-aaral ng salita ng Diyos, reflexive prayer, at ang praktikal na aplikasyon ng mga prinsipyo ng Biblia sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung ang ating pananampalataya ay batay sa matatag na katotohanan sa Biblia, ang mga emosyon ay maaaring natural na dumaloy bilang isang sagot sa ginawa ng Diyos para sa atin, ngunit hindi sila naging hindi matatag na pundasyon kung saan itinatayo natin ang ating espiritual na buhay. Ang layunin ay hindi upang maalis ang damdamin ng ating pananampalataya, ngunit upang matiyak na ang ating damdamin ay nakahanay sa katotohanan ng Diyos na ipinahayag sa kanilang salita. Sa gitna ng lahat ng nakalilito na mga tinig at magkakasalungat na mga turo na napagmasdan natin, mayroong isang katotohanan na nananatiling isang matatag na bato. Ang ganap na taas ang kapangyarihan ng Biblia bilang ating pangwakas na awtoridad sa mga usapin ng pananampalataya at kasanayan. Sa 2 Timoteo 3:16-17, idineklara ni Pablo na lahat ng banal na kasulatan ay inspirasyon ng Diyos at kapaki-pakinabang na magturo, mag-redargrow, iwasto, magturo sa hustisya upang ang tao ng Diyos ay perpekto, ganap na handa para sa bawat mabuting gawain. Tandaan na sinabi ni Pablo na ang pagsulat ay sapat na upang ihanda ang ating sarili na ganap para sa bawat mabuting gawa. Nangangahulugan ito na hindi natin kailangan ng karagdagang mga paghahayag, dagdag na libro, o mga espesyal na interpretasyon ng mga organisasyon ng tao upang maunawaan kung ano ang hinihiling sa atin ng Diyos. Ang Biblia na wastong isinalin sa ilalim ng gabay ng banal na espiritu ay naglalaman ng lahat ng kailangan natin para sa kaligtasan at mabuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Kapag ang anumang denominasyon, pinuno o samahan ng relihiyon ay nagsasabing may awtoridad na katumbas o higit sa mga banal na kasulatan, nilalabag nito ang pangunahing prinsipyong ito at inilalagay ang sarili sa isang posisyon na pag-aari lamang sa Diyos. Ang prinsipyo ng solong banal na kasulatan, ang pagsulat lamang, ay hindi lamang isang doktrinang protestante.
Ito ay isang prinsipyo sa Biblia na nagpoprotekta sa kadalisayan ng Ebanghelyo laban sa mga pagbaluktot ng tao. Sa Isaiah 8:20 nabasa natin, "Sa batas at patotoo, kung hindi nila sinasabi alinsunod dito, ito ay dahil hindi ito lumitaw." Malinaw na itinatag nito na ang lahat ng pagtuturo ay dapat suriin laban sa salita ng ipinahayag na Diyos. Nang matukso si Jesus ni Satanas sa disyerto, ang bawat tukso ay tumugon na may nakasulat, Mateo 4:7-10, na ipinapakita na kahit siya, pagiging Diyos na nagkatawang tao, ay sumailalim sa autoridad ng mga banal na kasulatan. Kung natagpuan ni Jesus sa nakasulat na salita ng Diyos ang sapat na autoridad upang labanan ang tukso, gaano pa tayo dapat gawin ang Biblia na ating pangwakas na autoridad? Ang problema ay lumitaw kapag ang mga tao o organisasyon ay nagsisimulang magdagdag sa salita ng Diyos, alinman sa pamamagitan ng mga tradisyon, parang mga bagong paghahayag o mga interpretasyon na sumasalungat sa malinaw na kahulugan ng teksto sa Biblia. Ang bawat isa sa mga problemang denominasyon na napagmasdan natin ay lumabag sa prinsipyong ito sa ilang paraan, alinman sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga turo ng tao sa antas ng pagsulat o muling pag-i-interpret ng Biblia ng mga paraan na sumasalungat sa malinaw na kahulugan nito. Ang responsibilidad na patunayan ang lahat ng mga turo laban sa salita ng Diyos ay hindi lamang nahuhulog sa mga pinuno. Ito ang responsibilidad ng bawat individual na mananampalataya. Sa 1 Corinthians 1 tinuruan tayo, "Minamahal, huwag maniwala sa bawat espiritu, ngunit patunayan ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming mga maling propeta ang lumabas sa mundo." Ang pagsubok na ito ay hindi opsyonal. Ito ay isang utos sa Biblia. Ang mga beranos ay partikular na pinuri dahil ang mga banal na kasulatan na sinuri araw upang makita kung ang mga bagay na ito ay katulad nito. Gawa 17:11. Hindi nila bulag na tinanggap ang itinuro sa kanila ni Pablo, bagaman ito ay isang apostol. Pinatunayan nila ang kanilang mga turo laban sa mga banal na kasulatan. Kung nararapat para sa beranos na patunayan ang mga turo ni Pablo laban sa salita ng Diyos, gaano pa natin dapat patunayan ang mga turo ng anumang kontemporaryong pinuno o denominasyon? Nangangailangan ito na magkaroon tayo ng isang matatag na kaalaman sa Biblia. Hindi lamang ng mga nakahiwalay na mga taludtod, kundi sa mga pangunahing tema nito at kung paano sumali ang lahat ng pagsulat upang ipakita ang pagkatao ng Diyos at ang plano ng kaligtasan nito. Kapag ginagawa natin ang ating kataas-taasang autoridad ng Biblia, nalaman natin na mayroon itong likas na kapangyarihan na maprotektahan ang ating sarili laban sa pagkakamali at gagabay sa atin patungo sa katotohanan. Sa Hebreo 4:12 nabasa natin na ang salita ng Diyos ay buhay at epektibo at mas matalim kaysa sa anumang tabak ng dalawang gilid at tumagos hanggang sa kaluluwa at espiritu, ang mga pangatnig at ang mga utak at nakikilala ang mga saloobin at hangarin ng puso. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang aklat ng mga panuntunan o isang manual ng pagtuturo. Ito ay isang buhay na paghahayag ng pagkatao ng Diyos na may kapangyarihan upang mabago ang ating buhay mula sa loob. Kapag mapagpakumbabang isumite namin sa iyong autoridad at pinapayagan ang aming pag-iisip na magkaroon ng amag, nalaman natin na natural na pinoprotektahan tayo nito laban sa mga maling turo, sapagkat nagkakaroon tayo ng isang espiritual na kahulugan para sa kung ano ang naaayon sa pagkatao ng Diyos tulad ng isiniwalat kay Kristo. Ang Biblia ay hindi lamang ang aming pamantayan upang suriin ang mga turo. Ito ay ang paraan kung saan patuloy na nagsasalita at ibabago tayo ng Diyos ngayon. Matapos suriin ang iba't ibang mga denominasyon at ang kanilang mga paglihis sa doktrina, mahalaga na tumingin tayo sa loob at matapat na suriin ang mga pundasyon ng ating sariling pananampalataya. Hindi ito isang mapanirang pagdududa, ngunit ng malusog na pag-unawa sa Biblia na nagpoprotekta sa atin laban sa sarili, katlo at tumutulong sa atin na mabuo ang ating espiritual na buhay sa matatag na pundasyon ng katotohanan sa Biblia. Sa 2 mga taga-Korintos 13 reminder, hinihimok sa amin ni Pablo, "Suriin ang iyong sarili kung ikaw ay nasa pananampalataya. Subukan ang iyong sarili." Hindi ito isang optional na mungkahi.
Ito ay isang utos ng apostol na nangangailangan na regular nating suriin kung ang ating mga paniniwala at kasanayan ay tunay na nakahanay sa mga turo ni Kristo. Ang espiritual na self-examination ay hindi isang tanda ng isang mahina na pananampalataya. Ito ay katibayan ng isang matandang pananampalataya na higit na nagmamalasakit sa katotohanan kaysa sa kaginhawaan o tradisyon. Dapat nating tanungin ang ating sarili. Ang aking mga paniniwala batay sa kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia o pangunahing naiimpluwensyahan sila ng tradisyon ng pamilya, presyo ng lipunan o aking sariling mga kagustuhan. Ang isa sa mga pinakamahalagang katanungan na dapat nating tanungin sa ating sarili ay kung ang ating pananampalataya ay hinuhubog ng salita ng Diyos o ng iba pang mga panlabas na kadahilanan. Naniniwala ba tayo sa ilang mga doktrina dahil maingat nating pinag-aralan ang mga ito sa mga banal na kasulatan o dahil lamang ito ang lagi nilang itinuro sa atin? Ang ating mga relihiyosong kasanayan batay sa malinaw na mga utos sa Biblia o ang mga ito ay mga tradisyon lamang na ating minana ng hindi nagtatanong? Sa Marcos 7:8-9, hinarap ni Jesus ang mga Pariseo na nagsasabi, "Dahil ang pag-iwan ng utos ng Diyos, ikaw ay kumapit sa tradisyon ng mga tao. Mahusay na hindi wasto ang utos ng Diyos na panatilihin ang iyong tradisyon." Posible na kahit sa mga denominasyon na itinuturing na Biblia, ang ilang mga tradisyon o interpretasyon ay nabuo na hindi talaga sila sinusuportahan sa pamamagitan ng pagsulat. Ang pag-unawa ay nangangailangan na maging handa tayong suriin kahit na ang ating pinakamamahal na paniniwala sa ilaw ng salita ng Diyos at handa tayong magbago kung natuklasan natin na nagkamali tayo sa ilang lugar. Ang takot ay maaari ding maging isang malakas na kadahilanan na humuhubog sa ating pananampalataya sa hindi malusog na paraan. Ang ilang mga tao ay nananatili sa mga problemang denominasyon o mga sistema dahil natatakot sila sa mga kahihinatnan sa lipunan o pamilya na magtanong ng mga mahihirap na katanungan o naghahanap ng katotohanan sa Biblia. Ang iba ay maaaring matakot na ang pagtatanong sa ilang mga turo ay katumbas ng pagtatanong sa Diyos mismo. Ngunit dapat nating tandaan na ang Diyos ay hindi natatakot sa ating matapat na mga katanungan, inaanyayahan niya sila. Sa Isaiah 1:18, inanyayahan ng Diyos, "Halika mamaya," sabi ni Jehovah, "at isaalang-alang natin." Nais ng Diyos na maunawaan natin ang kanyang katotohanan, hindi na tinatanggap natin ito ng walang taros sa takot. Ang takot sa mga kahihinatnan, sa lipunan o pamilya, bagaman naiintindihan, ay hindi dapat maiwasan sa amin na hanapin at yakapin ang katotohanan sa Biblia. Nagbabala mismo si Jesus sa Mateo 10:37 na, "Ang nagmamahal sa ama o ina kaysa sa akin ay hindi karapat, dapat sa akin." Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong maging walang respeto o malupit sa ating mga pamilya, ngunit nangangahulugan ito na ang ating taasang katapatan ay dapat na kay Kristo at ang katotohanan nito hindi sa mga inaasahan ng tao. Ang kaginhawaan sa lipunan ay isa pang kadahilanan na maaaring banayad na ikompromiso ang aming paghahanap para sa katotohanan sa Biblia. Mas madaling sundin ang kasalukuyang ng ating relihiyosong kapaligiran kaysa lumangoy laban dito kahit na alam natin na ang isang bagay ay hindi tama. Ang ilang mga tao ay nananatili sa mga sitwasyon na nakatuon sa doktrina dahil itinayo nila ang kanilang mga social network, kanilang pagkakakilanlan, at maging ang kanilang mga karera sa paligid ng mga denominasyon na iyon. Ngunit binalaan tayo ni Jesus sa Mateo 16:26. Ano ang sasamantalahin nila sa tao kung ang lahat ay mananalo at mawawala ang kanyang kaluluwa? Walang kaginhawaan sa lipunan na nagkakahalaga ng presyo ng pagkompromiso sa katotohanan sa Biblia. Ang tunay na pag-unawa ay nangangailangan na handa tayong bayaran ang presyo ng pagsunod kay Kristo ng matapat, kahit na ang presyo na iyon ay may kasamang kakulangan sa ginhawa sa lipunan o pagkawala ng mga relasyon. Sa huli, ang ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ay ang tanging bagay na talagang mahalaga, at ang anumang pansamantalang sakripisyo na dapat nating gawin upang mapanatili ang integridad ng relasyon na iyon ay nagkakahalaga. Mahal na kapatid sa pananampalataya, naabot namin ang pagtatapos ng aming pagsusuri sa mga may problemang denominasyon na ito. Ngunit sa maraming paraan, ito lamang ang simula ng isang mas malawak na pag-uusap tungkol sa pagkilala sa Biblia
at katapatan sa doktrina. Ang pag-asa ko ay ang pagsusuri na ito ay hindi simpleng ehersisyo sa akademiko, ngunit isang kasanayan sa tawag upang masuri ang aming sariling mga paniniwala at kasanayan sa ilaw ng salita ng Diyos. Ang bawat isa sa mga denominasyon na tinalakay natin ay naglalaman ng mga taong taimtim na nagmamahal sa Diyos, at ang aking puso ay nasasaktan ng mga taong nalilihis mula sa katotohanan sa Biblia sa pamamagitan ng mga sistema na nangangako ng marami ngunit sa wakas ay hindi maihatid ang masaganang buhay na nagmumula lamang sa pamamagitan ng isang tunay na kaugnayan kay Hesukristo. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay kasangkot sa alinman sa mga denominasyon na ito, nais kong malaman mo na walang pagkondena sa mga taong taimtim na naghahanap ng katotohanan. Pinarangalan ng Diyos ang taimtim na puso na naghahangad na makilala siya ng mas mahusay at maaari pa niyang gamitin ang ating mga nakaraang pagkakamali upang maiparating tayo sa mas malalim na pag-unawa sa kanyang biyaya at katotohanan. Ang personal na karanasan ay isang malakas na guro, at sigurado ako na marami sa inyo ang nagkaroon ng direktang pagtatagpo sa mga denominasyon na ito o sa iba na nagtuturo ng mga katulad na doktrina. Marahil ay lumaki ka sa isa sa mga tradisyon na ito at nakipaglaban ka sa mga katanungan tungkol sa itinuro sa iyo. Marahil ay nakita mo ang pamilya o mga kaibigan na naiimpluwensyahan ng mga turo na ito at nagtaka kung paano tumugon ng may pag-ibig at katotohanan. O baka nasaksihan mo ang mga nakakapinsalang epekto na maaaring magkaroon ng mga maling doktrinang ito sa buhay ng mga taong yakapin silang taimtim. Ang bawat isa sa mga karanasan na ito ay mahalaga dahil makakatulong ito sa amin na maunawaan hindi lamang ang mga theoretical na aspeto ng mga problemang ito sa doktrina, kundi pati na rin ang kanilang tunay na epekto sa buhay ng tao. Kapag ibinabahagi natin ang aming mga karanasan sa isang magalang at mapanimdim na paraan, lumikha tayo ng mga pagkakataon para sa iba na malaman mula sa nabuhay natin at upang mas mahusay nating maproseso ang naranasan natin. Ang pag-unawa sa Biblia ay hindi isang regalo na bubuo ng magdamag. Ito ay isang espiritual na kakayahan na nilinang sa pamamagitan ng pareho na pag-aaral ng salita ng Diyos, panalangin, at praktikal na aplikasyon ng mga prinsipyo sa Biblia sa mga sitwasyon sa totoong buhay. Sinasabi sa amin ng Hebreo 3:14 na ang solidong pagkain ay para sa mga umabot sa kapanahunan, para sa mga gumagamit ng mga pandama na isinagawa sa pag-unawa ng mabuti at masama. Tandaan na ang pag-unawa ay dumarating sa pamamagitan ng paggamit ang regular na kasanayan ng paglalapat ng katotohanan sa Biblia sa mga sitwasyong kinakaharap natin. Nangangahulugan ito na ang bawat nakatagpo na may mga dudang mga turo, ang bawat pag-uusap na may isang taong may problemang denominasyon, at ang bawat pagkakataon na pag-aralan ang mga isyong ito ay mas malalim na isang pagkakataon upang mabuo ang ating espiritual na pag-unawa. Hindi natin dapat makita ang mga hamon na ito bilang nakakainis na mga hadlang, ngunit ang pag-aaral na ito ay nag-iisa na ang pag-aaral na ito. Mas malalim na kagutuman para sa Biblia na katotohanan at isang nabagong pangako na gawin ng salita ng Diyos na iyong taas ang autoridad sa lahat ng bagay ng pananampalataya at pagsasanay na kailangan mong suriin ang mga bagong turo at protektahan ang iyong sarili laban sa panlilinlang.